Hello and welcome sa bagong episode ng Sikat. Hatid ay liwanag at pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Ano nga ba ang tinatawag na liturgical year o liturgical calendar? Halina at sagutin natin sa episode na to. Christ yesterday and today, all the time belongs to Him and all the ages. Ito ang naririnig natin tuwing Easter Vigil. Bagamat ginagamit natin ang secular calendar na may 12 buwan at nagsisimula ng Enero hanggang Disyembre, ang simbahan ay may tinatawag na liturgical calendar. Ayon sa Sacrosanctum Concilium No. 1, Holy Church celebrates the saving work of Christ on prescribed days in the course of the year with sacred remembrance. Each week on the day called the Lord's Day, she commemorates the resurrection of the Lord, which she also celebrates once a year in the Great Paschal Solemnity, together with His Blessed Passion. In fact, throughout the course of the year, the Church unfolds the entire mystery of Christ and observes the birthdays of the saints. Ang liturgical year ay binubuo ng seasonal cycle at sanctoral cycle na tinatawag na proper of time at proper of saints. Ang misteryo paskwal ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, ay patuloy na ipinapahayag at pinapanibago sa pamamagitan ng mga pagdiriwang ng mga kaganapan sa kanyang buhay at sa mga kapistahan ng Mahal na Birheng Maria at ng mga banal. Kung ang ibang bansa ay may summer, spring, winter at fall seasons, at dito naman sa atin sa Pilipinas ay may dry at rainy seasons, ang simbahan ay may 5 seasons. Advent o panahon ng pagdating. Ang panahong ito ang nagsisimula at nagbubukas sa liturgical calendar natin. Ito ay 4 na linggong paghahanda para sa pagsilang ng Panginoon. Ngunit ang mga pagbasa sa panahong ito ay nahahati sa paghahanda para sa second coming o parusiya ng Panginoon at sa unang pagdating niya sa kasaysayan 2,000 taon na ang nakararaan. Tandaan po ha, ang simbang gabi bagamat novena para sa Pasko ng Pagsilang ay bahagi pa rin ng Advent season. Number 2, Christmas season o panahon ng Pasko. Ito ay pagsasariwa natin sa pagkakatawang tao at pagsilang ng Panginoon at ang kanyang pagpapahayag or epiphany sa lahat ng tao. Ang panahon ng Pasko ay nagsisimula sa December 24 ng gabi at magtatapos sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon sa Ilog Jordan. Bagamat may iba na ine-extend nito hanggang February 2 sa paghahandog sa kanya sa templo, 40 araw pagkatapos ng Pasko. 3. Ordinary time o karaniwang panahon. Ito ang pinakamahabang panahon sa liturgical calendar at nahahati sa dalawa. Ang part 1 ng ordinary time ay kadalasang tumatagal lamang ng 4 hanggang 8 linggo pagkatapos ng panahon ng Pasko. Ang ordinary time part 2 naman ay tumatagal ng 6 na buwan at magtatapos sa Sabado pagkatapos ng dakilang kapistahan ng Christ the King. Sa mga panahong ito, binabalikan natin ang misteryo sa buhay ni Jesus, ang kanyang mga pangangaral at ang kanyang mga himala kasama ng mga tao. 4. Lenten season o panahon ng Kwaresma. Ito ay nagsisimula sa Ash Wednesday at magtatapos sa dapit hapon ng Huwebes Santo. Ito ay 6 na linggong paghahanda para sa Easter season o 40 araw, hindi kabilang ang Sunday, na pag-aayuno, pagkakawang gawa at pananalangin bilang pakikibahagi natin sa gaganaping pagsasakripisyo ng Panginoon. Isinisingit dito ang tinatawag na Paschal Triduum o ang holiest 3 days ng simbahan kung saan inaalala ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ay nagsisimula sa Maundy Thursday, Good Friday at Black Saturday hanggang Easter Vigil. 5. Easter season o panahon ng muling pagkabuhay. Ito ay 50 masasayang pagdiriwang sa muling pagkabuhay ng Panginoon na nagsisimula sa Easter Vigil hanggang sa pagpapadala niya ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Ang misteryo ng buhay ng Panginoon na sinasariwa natin sa bawat panahon ng liturgical calendar ay humahamon sa atin na sariwain ang ating mga personal na buhay.
Ang hamong ito ay nalalarawan sa buhay ng Mahal na Birheng Maria at sa mga banal na ipinagdiriwang natin sa buong taon. Walang balakid sa pagdiriwang ng kanilang buhay sa buhay ng Panginoon. Bagkus ang buhay ng Mahal na Birhen ay palaging nakakabit sa gawaing pagliligtas ng kanyang anak. At ang mga kapistahan ng mga banal ay nagpapahayag ng kahangahangang gawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad na nagbibigay sa atin ng halimbawang dapat tularan. Tandaan din po natin na ang araw ng linggo ay may espesyal na puwang sa ating liturgical calendar sapagkat ang araw ng Panginoon ang pinaka-orihinal na kapistahan na dapat ipagdiwang ng buong simbahan bilang pinakaunang holy day of obligation. Kaya nga po limitado lamang ang mga kapistahan ng Panginoon o ng mga banal na maaaring ipalit sa pagdiriwang ng linggo. Ang pagdiriwang din ng mga kapistahan ng mga banal at iba pa ay nahahati sa solemnity, feast, or memorial. Ang Sunday at mga solemnity ay nagsisimula sa vigil o sa gabi bago ang kapistahan. Ang feast ay ipinagdiriwang sa araw na iyon at ang memorial ay maaaring obligatory or optional. May mga holy days of obligation din po na inaasahan tayong makibahagi sa pagdiriwang ng misa. Sana po ay nakapagbigay ng liwanag sa ating pananampalataya ang ating sikat episode ngayon. Maraming salamat po at God bless you. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya!